Patuloy na binabantayan ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para sa Update Live mula sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, sino-sino namang mga grupo ang nandyan at ano ba ang kanilang pahayag? Ruth, katarungan at pananagutan ang panawagan ng mga grupo at mga kaanak ng mga biktima ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan nga sama-sama nilang ipinanawagan yung pagpapanagot dito sa dating Pangulo dahil anila kalabisan daw yung nangyari doong panahon na iyon kung saan hindi sila nabigyan ng due process para nga sa kanilang mga kaanak, kagaya na lamang ng isa sa mga nagprotesta dito at naghayag ng kanyang saloobin, si Nanay Sally, na kung saan nga yung kanyang kapatid ay binaril ng 7 beses, 7 bala ang tumama sa katawan nito, na kung saan 2 nga rito ay napunta o tumama sa ulo nito, kung saan yung 5 ay sa iba't ibang mga bahagi ng katawan, dahilan upang pumanaw ito at maulila ang 4 niyang mga anak. Buti pa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nabigyan ng pagkakataon na sumailalim o dumaan sa due process. Depensahan ang kanyang mga sarili, subukin ang mga ebidensya laban sa kanya at ilatag at ipaliwanag ang naging polisiya para nga dito sa war on drugs. Hindi daw kagaya ng sinapit ng kanilang mga kaanak. Kaya naman yung iba't ibang mga grupo, Ruth, mula sa iba't ibang mga progresibong grupo, gaya na lamang ng Tindig Pilipinas, Siklab, Atom, maging Akbayan Party List ay present sa isinagawang kilos protesta kanina, kung saan nga sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na panahon na upang bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC para masiguro na hindi muling magmalabis ang sinumang opisyal ng pamahalaan at nang sa gayon sumunod sa naaayon at itinatakda ng batas. Wala rin daw dahilan upang maawa sa dating Pangulo dahil anila hindi naman daw ito kaparehas na awa yung ibinigay doon sa mga umunoy biktima ng war on drugs. Meron din siyang pasaring doon sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bilang na raw ang kanilang mga araw. At ngayong araw at kani-kanila lamang rather, Ruth, ay ipinasa na nga ng Akbayan Party List ang resolusyon upang obligahin nga o itaas dito sa Kamara ang panawagan na muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. At mamaya-maya lamang, Ruth, mga pasado 3 ng hapon ay magkakaroon naman ng online viewing yung iba pang mga kaanak ng EJK victims sa University of the Philippines Diliman. Kabahagi pa rin ng kanilang pagtutok para sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabahagi rin ito, Ruth, ng kanilang mga built-up activities para sa paparating na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Arles de los Santos. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.